Sa ating pong nasimulang series of lessons about the church, ay isa pong malagang paksa ang ating tatalakayin ngayong hapon. Ito ay dahil sa ating concern na sa ating kalagayan ngayon, ay kailangang kumilos ang buong katawan ng Panginoong Hesus. Ang iglesia, ang aking tinutukoy, sapagkat ang iglesia ay ang katawan ng ating Panginoon. Iglesia lokal sa Tagaytay, Filipinas Farm, at iba pang mga local congregations na nasa iba't ibang mga dako. Ang ating concern ay baka mayroon po tayong nakakaligtaan na mga gawain bilang iglesia ng Panginoon. Kaya itong paglalarawan ngayon sa iglesia bilang katawan, ang nais kong talakayin natin sapagkat ito ang magtuturo sa atin na bawat membro, bawat sangkap, bawat bahagi ng katawan na ito ay mayroon siyang tungkulin upang pagtibayin ang buong katawan ayon sa kalooban ng namumuno ang ating Panginoong Hesus. Kolosas 1:18 ay maliwanag na ang katawan ay ang iglesia ng Panginoon. Sabi ni Pablo, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Inulit po niya ito sa Efeso Kapitulo 1, 22 hanggang 23 ng kanyang sabihin, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siya ang pinagkalubang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Nakapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat. Maliwanag po sa isang paglalarawan, ang iglesia ng Panginoon, tayo ng mga Kristiyano, bumubuo ng iglesia, ay ang katawan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang tanong natin ay, ano ang mahalagang prinsipyo sa pagiging katawan ng iglesia ng ating Panginoon? Well, upang masagot po ito, kailangan nating basahin ang mula ulit kay Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 12 hanggang 27. At ito ang ating mababasa. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, ay mayroong maraming mga sangkap. At ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Verse 14, sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Verse 17, kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pangamoy? Datapot ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat ng ngay pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. Verse 23, at yaong mga sangkap ng katawan na inaakala natin kakaunti ang kapurihan, sa mga ito ipinagkakalob natin ang lalong saganang papuri, at ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan, datapwat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri, yaong sangkap na may kakulangan, upang huwag magkaroon ng pagkabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam,
ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Kaya kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. Ito po ang mula sa panulat ni Apostol Pablo na kinasihan ng Espiritu Santo at kanya pong ipinapaliwanag ang kahalagahan, ang gawain, at ang mga tungkulin ng bawat sangkap ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ko nga, hindi natin maipapaliwanag ng ganoon, no, ka-intense ang paliwanag ni Apostol Pablo sa pagiging bahagi, sangkap ng katawan ng Panginoon. Ngayon lamang gusto lang natin i-summarize din naman, no, sa ating pagkakaunawa ang 4 na bagay na dapat nating tandaan bilang mga kaanib, maging mga bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus sa lugar na ating kinabibilangan. So unang puntos po natin na ating maunawaan mula sa mga pananalita ni Apostol Pablo, verses 12 to 13 ng ating pinakateksto, ay nararapat mayroong pagkakaisa ang katawan. No? Mayroong isang katawan lamang at sa isang katawan na ito kailangan mayroong pagkakaisa. Sabi niya sa verse 12, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Maraming nga pong bahagi, maraming sangkap, maraming parts, no, ang katawan ng isang tao. Subalit, sabi ni Apostol Pablo, marami man yan, pero isang katawan lamang ito. O naman po, titingin tayo sa ating katawan at yun nga ang ibig niyang sabihin. At sa katawan na ito, kailangan mayroong pagkakaisa. At kung bakit mayroong pagkakaisa ay sapagkat, sabi niya, tayong lahat, no? Sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. At tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salitang ginamit niya na sapagkat, ito ay nagbibigay ng dahilan kung bakit sinasabi niyang nararapat na maging mga bahagi tayo ng iisang katawan. Tayong lahat, kasama ng mga kapatiran doon sa Korinto, sa isang espiritu ay binautismuhan tungo sa isang katawan na ang tinutukoy niya ay ang iglesia ng ating Panginoon. At hindi po exempted ang sinuman at walang pinipili na naging kabilang sa katawan ng ating Panginoon. Sabi niya, tayong lahat. At sapagat tayong lahat ay naging kabilang sa isang katawan na ito, nararapat lamang na mayroong pagkakaisa sa katawan po na ito. Kung papaano naging kabilang ang isang Kristiyano sa katawan na ito ay ating mapag-aaralan. Una, ang pagkakaisa na tinutukoy ni Apostol Pablo sa Efeso 4:3-6 ay ang mauunawaan natin na sinasabi niyang isang espiritu at isang bautismo. Di nga ba sa Efeso 4, sabi ng Apostol Pablo, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang espiritu. So ito yung sinasabi niya sa unang Korinto Kapitulo 12 na sa isang espiritu tayo lahat ay binautismuhan sa isang katawan o patungo sa isang katawan sa ibang mga versions o ang ibig sabihin ng original po nito. No? Kaya ang pagpapabautismo ng isang tao ay ang dahilan upang siya ay mapabilang, maging bahagi, maging sangkap ng katawan ng ating Panginoong Hesus. At dito sa chapter 4, verses 3 and 4, dinagdag niya rito ang iba pang basihan ng unity, kung saan ay sinabi niyang isang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa, ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. At idinagdag sa isang katawan o iglesia ang mga naging sangkap ng katawan po na ito. Maunawaan natin ito doon sa Gawa Kapitulo 2 nang mangaral si Apostol Pedro araw ng Pentecostes
Ang mga tao noon ay pinagsabihan nila na sila ang nagpapako kay Kristo doon sa cross at sila naman ay sumampalataya at nagtanong anong dapat nilang gawin. Sabi ni Pedro sa kanila ay magsisi at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at inyong tatanggapin ang Espiritu, ang kaloob ng Espiritu, ang sabi ni Apostol Pedro sa kanila. At sa verse 41 ay mga 3,000 ang nangabautismuhan ng araw na yon at nangaligtas, sabi po. No? Verse 47, araw-araw dinaragdag ng Panginoon ang mga nangaliligtas sa kanila. Tumutukoy sa mga apostoles, nangahulugan na ang mga itong grupo ng mga taong ito, pagkatapos na sila nangabautismuhan ay naging kabilang sa iglesia ng Panginoon, sa katawan ng Panginoon. Kaya yun ang pamamaraan ng Diyos upang ang isang mananampalataya sa Kanya ay maging kabilang sa katawan ng ating Panginoon. At ano naman yung sinasabi na tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu? No? Paano nangyari ito? Well, alam natin hindi po ito literal na pag-inom. No? Hindi natin maiinom ang isang espiritu. Subalit maalala po natin ang sinabi ng 1:7, 37 hanggang 39. Ayon sa record ni Apostle John, ang sabi po roon, ng huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sinumang tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. At mahirap unawain. Ito hindi literal, ito matalinghaga, figurative, at nagbigay si Apostle John ng kahulugan kung anong ibig sabihin nitong sinabi ng Panginoong Hesus. At kaya naman sa verse 39 ay sinabi niya, ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga nagsisampalataya sa Kanya sapagat hindi pa pinagkakalob ang Espiritu, sapagat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So ang pagtanggap sa Espiritu pala ang tinutukoy ng Panginoong Hesus na pag-inom sa isang Espiritu. At kailan nangyari yon na tinanggap ng mga tao ang Espiritu? Balik tayo sa Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38, nang sabihin ni Apostol Pedro, magsisi at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa kapatawaran ng inyong makasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At kung magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa mga aklat ng mga gawa, maunawaan natin ipinagkaloob ang Espiritu Santo sa mga matalimahin sa utos ng Diyos. Gawa, Kapitulo 5, versikulo 36. So ayan po ang pagiging kabilang ng isang tao sa katawan ng ating Panginoon. So ang pagiging sangkap sa katawan ng Panginoon ay hindi yung tinatawag lamang ng denominasyon na joining, no? Sumasali lamang. O meron silang term na join the church. Ang iba, sobra, join the church of your choice na kung gugustuhin mo. No? Sa Biblia ating maunawaan, mayroong gagawin ang isang tao upang maging kabilang sa katawan ng Panginoon. At yun nga ang pakikinig niya sa aral, paniniwala niya sa napag-aralan niya, ang kanyang pagsisisi sa nagawa niyang kasalanan, ang kanyang pagpapahayag ng pananampalataya sa Panginoon, at ang tuloy niyang pagbabautismo sa tubig upang mapatawad sa kanyang kasalanan at tanggapin ang Espiritu Santo at maging kabilang sa katawan ng ating Panginoon. Ngayon, bilang isang bahagi ng katawan, no, ay sinabi ni Pablo na ang katawang kinabibilangan ninyo, bagamat isa yan, maraming sangkap. Verse 14, inulit po niya ito, sapagat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Hindi maaari ikatuwiran na dahil kakaiba tayo sa ibang kaanib, ay hindi tayo bahagi ng katawan na ito. Ito ang gumagamit sa Apostol Pablo ng argumento. O nagpapaliwanag siya na hindi dahil magkakaiba kayo. Doon nga sa Corinto, no? Mga kapatid natin doon ay iba-iba ang background. Nakatulad din naman ng kinaroroonan ng iba't ibang mananampalataya ngayon sa iba't ibang mga lugar. Magkakaiba ang pinanggalingan, tradisyon. Sa ganun pa man, sabi ng Apostol Pablo, isang katawan, maraming mga sangkap. Kayo ang katawan ng Panginoon. At sa kanyang pagsasabi na maraming ang mga bahagi, inulit niya sa verse 14.
O pinaliwanag niya sa verse 14 na hindi maaring sabihin ng sino man na hindi sila bahagi ng katawan. Kung sasabihin ng paa, verse 14, sapagat hindi ako kamay ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagat hindi ako mata ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Nakikita niyo mga kapatid, no? From the point of view ng isang membro, sangkap, bahagi ng katawan. At hindi niya pwedeng sabihin na sapagat hindi siya yung paa, no? Maaring siya yung kamay pero hindi siya yung paa, ay sasabihin niya hindi ako kabilang sa katawan. Hindi. Ito siya sabi niya, hindi pwedeng ganoon. Hindi pwedeng sabihin ng tainga sapagat hindi ako itong mata ay hindi na ako yung katawan. No? Pagpapaliwanag ni Apostol Pablo, sa isang katawan na kinabibilangan natin, maraming sangkap at magkakaiba tayo ng gawain bilang mga sangkap ng katawan na ito. Nangangailangan tayo ng gawain na angkop doon sa ating pagiging bahagi, kung ano tayo sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, sabi ni Pablo, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naman naroroon yung pang-amoy? Kita natin, ang isang bahagi ay kinakailangan niya yung ibang bahagi ng katawan. Hindi maaring isa lamang na bahagi ng katawan ang tatawagin nating buong katawan. At ito ay hindi sa sariling kalooban ni Pablo, na sariling disenyo ng mga tao, kundi, sabi po ng talata, ang Diyos ang may nais po nito. Datapwat kayo'y inilagay ng Diyos, ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa kanyang minagaling. So alam ng Diyos kung ano ang ating mga kakayahan, no? At siya ang naglalagay sa atin kung saan tayong bahagi ng katawan, ano ang magagawa natin sa loob ng iglesia, at yung kagalingan na yon, yung kakayahan na yon, yung talento na yon ay nanggagaling sa Kanya. Sa dagdag na katuwiran, sa pangapangatwiran ni Apostol Pablo, sa pagsasabing sa mga bahagi ng katawan ay magkakaiba ang ating mga gawain, no? Maunawa natin na kung ang lahat nga ay pawang isang sangkap, nasaan ang katawan? Wala tayong matatawag na katawan kung ang isang membro ay isang sangkap lamang ay ang bumubuo na ng katawan. Kaya sa conclusion, sabi ni Pablo, na dapat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. Dapat nating tanggapin na magkakaiba ang kakayahan ng mga sangkap o ng mga bahagi ng katawan. Sa hindi po natin pagtanggap na magkakaiba tayo bilang mga bahagi ng katawan at magkakaiba tayo ng mga gawain sa loob ng iglesia o sa bilang mga sangkap ng katawan, ang panganib po nito ay maaring mag-isip yung iba. Kasi hindi ko magagawa yung ginagawa ni Brad. Hindi na ako kasali. Ayaw kong sumali. Wala akong kakayahan. No? O hindi natin magagawa yung maaring nais natin na gawin. Kasi naman yung nais natin gawin, hindi naman yun ang kakayahan natin. Mayroon palang ibinigay sa atin na ibang kakayahan upang maging contribution natin sa loob ng katawan ng Panginoon. Ito ang danger nito. At sa pag-iisip na hindi ka kailangan at hindi mo magagawa, baka aatras ka na lamang, no? At ayaw mo nang mag-participate, makigawa sa loob ng katawan, hindi po nararapat. Dapat hanapin at alamin ano ang kaya mong gawin at gawin mo ito sa iyong pinakamabuti na kakayahan. At ito ay ang kalooban ng Diyos ayon sa mga panulat ni Apostol Pablo. Alamin natin at hanapin ano po ang gawain natin sa church. No? Anong papel mo na gagampanan mo sa iglesia? At kapag nalaman mo na ito at maaari mo nang magawa, ipagpaalam natin sa mga mangunguna, pag-usapan natin at isagawa natin. Wala pong mabuting bagay na dapat na mapigilan sa loob ng iglesia bilang isang ministeryo. Kalooban ng Panginoong Diyos, kalooban ng Pangulo ng iglesia na ang mga bahagi, mga sangkap ng katawan na ito ay lahat gagana, lahat gagawa sa ikabubuti ng kabuuan ng katawan at sa ikadadakila ng Pangulo ng katawan po na ito ang ating Panginoon.
Sa iba't ibang mga bahagi na ito, mga kapatid, kailangan ding umaasa sila sa bawat isa. Okay? Umaasa, ibig nating sabihin, nagdidepende sa isa't isa ang mga sangkap. Nagdidepende in a positive way, na positive na kahulugan, na hindi yung iasa mo ang buhay mo sa iba. No? Hindi yun. No? Na iasa mo pangangailangan mo sa iba. Hindi po. Kundi ito, ibig natin sabihin na mayroong kayong pagtutulungan. Ang isa ay magkukontribute sa kabutihan ng isa at ang isa ay ganoon din ang gagawin sa iba. Kaya umaasa sa bawat isa ang aking terminong ginamit. Sabi nga ni Pablo, hindi masasabi sa iba na mga sangkap, hindi kita kailangan. Verse 21, hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan niya ang mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. Okay? So, isa man sa mga bahagi ng ating katawan ay hindi niya pwedeng sabihin sa ibang mga bahagi na hindi niya kailangan ito. Opo, no? Sapagkat sila ay mayroong pagtutulungan. Kailangan nila ang bawat isa. Anong magagawa ng mata? No? Na kunin ang isang bagay na gusto niyang kunin kung wala siyang kamay. See? Kaya hindi pwedeng sabihin ng kamay ng mata na hindi kita kailangan kamay. Ang mata ay para makakita at hindi upang dumampot o hindi upang humawak. Kaya kailangan niya isang bahagi ng katawan upang damputin ang nakita niya na gusto niyang damputin. At hindi rin naman masasabi ng ulo na hindi kailangan yung paa. Ang ulo makapag-isip marahil saan siya pupunta. Saan mabuting lugar na pupuntahan. Pero mapupuntahan ba niya ito kung wala yung paa na maglalakad? Kaya sabi ni Pablo, kailangan ng ulo ang paa at yung paa naman kailangan niya yung ulo. Lalong kailangan, no? Kahit na yung mga sangkap na lalong mahihina, meron tayong mga bahagi ng katawan na mahihina. Di ba? Mga kalingkingan natin, mahihina yan. Mas malalakas yung malalaking mga daliri. At ang mga ito ay nagpapahalagahan sa bawat isa. Dapat, sabi ni Pablo, iniingatan ang bawat isa. Verse 25, upang huwag magkaroon ng pagkabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. Okay? So kita natin, yung mga malalakas na bahagi, iniingatan nila yung mga mahihinang bahagi ng ating katawan. Yung mga malalakas na bahagi, hindi na nila kailangan palakasin pa. Malalakas na sila eh. No? Ang kailangan ng palakasin ay yung mga mahihina. So mayroong idea ng simpatiya sa iba. Verse 26. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. So sympathy. Pag mayroong kalungkutan ng isang bahagi, isang sangkap, naapektuhan yung buong katawan. Nakikipagdalamhati ang iba. At kung natutuwa naman ang isang sangkap, bahagi ng katawan, nakikipagkatuwa naman ang ibang bahagi po nito. Verse 26 pa rin. Kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nagagalak na kasama niya. So, ang ating nauunawaan sa hirap, sa ginhawa, okay? Sa lungkot at saka sa saya, ang mga bahagi ng katawan ay mayroong dalamhati, pakikisaya, no? Sa isa't isa. Sa suliranin ng isang katawan, kapag iniisip ng mga kaanib na wala silang magagawa sa iglesia, ito ay isang problema. Very challenging. Inisipin mo, bilang bahagi ng katawan, wala akong contribution. Wala akong magagawa para dito. So, negative feeling yan. At dahil sa negatibo ito, magpapabaya ka. Hahayaan mo na lamang yung iba ang gagawa, ikaw naman ay aatras, lalayo, aalis. Hayaan na lamang yung iba. Ang mangyayari ay hindi magiging malusog ang katawan ng Panginoon. Mayroong malnourishment. Di ba ang malnourishment, hindi lang actually yung kakulangan ng pagkain, minsan ay sobrahan din. No?
Kaya lang ito, hindi balanse. No? Ang iba ay malago, ang iba ay hindi. So sa bahagi ng katawan natin, hindi magandang din, malaki yung aking kanang kamay, braso, pero maliit naman yung kaliwa. No? Hindi ito balanse. Ang isang bahagi ay malakas, ang isang bahagi ay mahina. Hindi balanse ang katawan, ang iba ay malusog, iba ay masakitin. May mga muscles na malalaki, mayroong mga muscles na maliliit. So hindi lahat-lahat ay magkakatulad ng kalusugan. May suliranin ang katawan ng Panginoon sa ganitong kalagayan. So katulad ng ating mga katawan, bawat bahagi ay dapat pahalagahan. No? Kapag isang bahagi ay may sakit, ang buong katawan ay nasasaktan. Sumasakit ang batok, sumusubra sa pakakaupo, sa harapan ng computer. No? Pero alam nyo, hindi na naman batok ang nakakaramdam no? Ramdam ng buong katawan. Kaya, kung gusto natin na maalis yung sakit sa anumang nararamdaman natin, yung buong katawan ang titigil at magpapahinga. No? At kapag pinupuri naman yung isang bahagi ng katawan, pag tumanggap naman ng mga pupuri, no? Ang papuri na yun ay hindi lamang sa isang bahagi ng katawan, ang pinupuri naman ay kabuuan ng katawan. Oo. Halimbawa, kapag pinuri yung ating paggagarden, ang ating paggawa ng paso, sabihin nila, ang galing naman ng kamay mo, Brad, sis. Nagagawa mo ang lahat ng yan. No? Hindi naman yung kamay lang ang pinupuri nila actually. No? Kundi yung buong pagkatao natin. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo na isang sangkap, kapurihan niya ng buong katawan. Isang joke ang ating mga sinasabi, di ba, na sa pamamanihikan, sasabihin nung namamanihikan, hinihingi namin yung kamay ng inyong anak. Oo. At sasagutin ka, bakit kamay lang? Actually, hindi man talaga kamay lang ang iyong hiningi, yung buong pagkasya. No? At sa ating mga prayers, kapag sinasabi natin na salamat Diyos sa mga kamay na naghanda ng pagkain na ito, hindi naman na natin ibig sabihin na yung kamay lamang ang ating pinapasalamatan, kundi kabuuan ng kapatid na nagluto ng pagkain para sa atin. Kaya sa iglesia, bawat isa ay may gawain tulad ng pangangaral ng ebanghelyo, pagpapatibay, pagtulong. Hindi nagagawa ng isa lamang na bahagi ng katawan ang lahat ng ito. In fact, sa church, meron tayong mga tinatawag na committees. Mga grupo ng mga kapatid na nag-aasikaso, halimbawa sa pangangaral. Mayroong grupo naman na nag-aasikaso tungkol sa pagpapatibay, edification o education. Iba naman ay nasa benevolence, nasa pagtulong. Ang mga committees po na ito ay hindi sila mga hiwa-hiwalay na grupo sa loob ng church. No? Sila ay nahati-hati lamang sa ibang mga responsibilities, pero lahat sila ay nagtutulungan sa isang misyon ng iglesia. At anong mission ng iglesia? Kundi ang mission ng ating Panginoong Jesus. Lucas 19:10, to seek and to find that who is lost. Upang hanapin at iligtas ang mga nawala. So lahat ng mga kaanib, mga bahagi ng katawan, lahat ay nagtutulungan upang ang mission na ito ay maisagawa. Kapag iniasa natin sa isang tao o ilang tao lamang sa loob ng iglesia, mahihirapan po tayo. Mahirapan ma-accomplish ng church ang kanyang misyon. O kahit na sa ating panahon ngayon na mayroong pandemya, alam nyo, magiging limitado o naging limitado ang ating mga galaw. No? Galaw ng mga ngaral, mga preachers, mga ministro ng iglesia, sapagkat mayroong maraming mga restrictions. So, kaunti lamang ang magagawa natin. Mabuti nga, meron tayong internet. At least, na-reach out natin yung mga mahirap marating physically. Pero kapag ang mga miyembro, mga kaanib, mga sangkap ng katawan ay nagtulong-tulungan, no? Magampanan ang gawain ng church, marami tayong magagawa. Doon sa area mo, na kung saan doon kalimitado lamang magagawa mo ang mga dapat mong gawin. Sa area namin at doon kami limitado naman ay magagawa namin. At ganoon and so on and so forth. Kapag lahat ng mga kaanib, sangkap ng katawan ay kumikilos, makapaglingkuran po natin ang kabuuan ng katawan ng Panginoon. Baka mapatibay natin ang kabuuan ng iglesia. At makapag-reach out pa tayo sa mga naghahanap din naman ng kaligtasan.
Ang mga mabuting nagagawa ng mga sangkap ng katawan ay magsasabi nating gawain ng church yan at ang pagpupuri ay para sa katawan at hindi sa isang bahagi lamang. At ano ang magiging resulta nito? Pang-apat na puntos ko natin at panghuli. Resulta ng ating pagkakaisa sa isang katawan. Ang pagkakaroon ng magkakaibang bahagi na gumagawa ayon sa ating kagalingan. At ang tayo ay umaasa sa isa't isa. Ito po ang magiging resulta ayon kay Pablo sa verse 25. Upang huwag magkaroon ng pagkababahagi sa katawan. Kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat ng isa't isa. Una, na resulta ay walang pagkabahabahagi. Naunawaan natin na tayo ay sangkap ng katawan, bahagi ng katawan, at iba tayo doon sa ibang bahagi at mayroon tayong ibang ginagawa kaysa ginagawa ng iba. So hindi tayo magtatampo na bakit sila lang gumagawa ng ganoon, ako naman ay iba, ganito lang. Alam na natin, nauunawaan natin ang ating pagiging mga sangkap. So maiwasan nating magkabahabahagi. Itong pagkabahabahagi ang kinontra ni Apostol Pablo. Una doon sa Korinto mismo kung saan siya sumulat nito, sa chapter 12. Sa chapter 1, pag binasa mo ito, problema nila, nahati-hati mga kapatiran doon sa Korinto. Kaya sabi niya, kapag nagtulungan kayo bilang isang katawan na may mga iba't ibang sangkap at kayo yung sangkap, maiiwasan ninyo na magkabahabahagi kayo. Ito siya sabi ni Pablo. At isa pa, ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. Isa pang mangyayari, hindi lang sa dahil kayo, hindi kayo magkabahabahagi, sinasabi rin ni Pablo, ang bawat isa sa inyo, sinasabi niya, ay iingatan niya yung isa at isa, o ang bawat isa. So napakaganda pala ang magiging resulta nito mga kapatid. Pag ginampanan natin ang pagiging sangkap natin ng katawan, walang malilift over, walang di mapapansin, walang mawawala kasi iniingatan natin ang bawat isa. At sa huling bahagi ay mayroong mga babala, mga warnings. Mayroong mga warnings, pauna, na una, huwag mag-isip na di natin kailangan ang bawat isa. Pinaliwanag na ni Pablo. Nabanggit na natin. Magre-resulta ito sa pagpapabaya natin sa buong iglesia. Hindi na tayo magtutulungan. Hindi tayo magkakasama na sa pananambahan. Magkanya-kanya na tayo. Well, ito ang ating ginagawa. Hindi naman ito kanya-kanya. Napilitan lang tayo. Kanya-kanyang bahay, pero nagkikita-kita tayo sa internet at sama-sama pa rin naman tayo. Huwag nating isipin na wala tayong magagawa sa katawan ng Panginoon. Hindi mahalaga gaano kalaki o kaliit ang kaya nating gawin sa iglesia. Basta mayroon tayong magagawa. And then, may magagawa tayo lalo na sa panahong ganito, na hindi magagampanan ng sino man ang lahat na gawain sa loob ng iglesia. So kailangan niya ang tulong ng bawat sangkap, bawat bahagi. Kaya panawagan sa mga kapatid, maging iba't ibang bahagi tayo, maging iba't ibang bahagi tayo ng katawan, magkaroon ng iba't ibang gawain na may layuning pagtibayin ang buong katawan at papurihan ang Pangulo ng katawan at magkaroon ng magkakatulad na pagpapahalaga sa bawat isa bilang bahagi ng katawan. So ito po ang ating aralin ngayong hapon, mga kapatid, mga kaibigan. Naway naging makabuluhan ito sa atin ng mga kabilang na sa katawan ng Panginoon at hinikayat natin yung iba sa Facebook Live, mga nanonood po sa atin, nakikinig sa atin, na naway gustuin nila maging kabilang sa Iglesia ng Panginoon, maging bahagi ng katawan na ito. Nagbibigay puri sa pinakapuno nito ang ating Panginoong Hesus. Magandang araw, pagpalain tayo nawa ng Panginoon.